Okay. So, manay pagkadayon ta karon rin no sa sinamingan. So mao gyapon pagaton ang gyapon mao ang ginatawag nga Christology kay daghan ni siya kasi sa pagtuon siyempre sa pagkatao ni Jesus Christ sa iyang pagka-Dios o kag sa mga uban pa nga tawag nga mga pagpadayag. So isa ka butang na mag-pray ta pag sa atong kagalingon no, na something to confess as needed. Pasalamat sa Ginoo in everything, give thanks unto the Lord. Then pagkaumana na igatingo ko pag-ampo no, nga sa pagdayon sa atong patuon. Sige, mag-pray kita. Let's pray. Sin mo lang naman, salamat Ginoo sa mga opportunities Ginoo sa paghatag sa mga Ginoo for our own good, divine good agatos na yielded to God the Holy Spirit na sa Ginoo sa mga kaligunan Ginoo sa mga pagtulunan to stand firm Ginoo, having assurance Ginoo, confidence hangtod sa eternity nga sa mga kamaturan niya ni we are praying sa teaching ministry confirmation of God the Holy Spirit kag bisan man Father giving us spiritual understanding sa imong mga pulong nga may mo Ginoo nga we are of the same mind, the same page Ginoo sa mga pagtulunan, having unity Ginoo sa imo nga pamagi ani sa imong grasya ginanungod pang ginapasalamatan tanan sa imong nasalig nabi sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay. So nag-adto kita sa halimbawa sa Colossians chapter 1 verse 15 sa sininga particular hangtod sa verse 16 nga remember nga si Jesus Christ nga siya naghimo sa tanan nga butang. He is the creator. So babasa gyapon nato na sa bot ipasabot nga ang God the Father mao ang author of the plan, siya nagaplano. Pag si Jesus Christ mao ang executor of the plan, mao na ang tanang revelation o something ang creation or unsadra nga mga pamaagi sa plano sa God the Father. Si Jesus Christ yun ang nag-execute. Tapos ang hulo ang God the Holy Spirit mao naga padayag sa karong nga panahon. Mao na nga we are the temple of the living God. Pero at the same time, ang God the Father sa gyapon naagyapon sa tuwa. At the same time si Jesus Christ o ang second person of the Godhead naagyapon sa atoa. Pero mao na ang works ng Holy Spirit sa karon halimbawa ang nasulti nato nga divine teacher nagapasabot sa tanan nga butang. So mo na nga kung ang isa ka makasulti nato nga nagatuon kung walay teaching ministry sang God the Holy Spirit, walay manifestation din na, walay mga pagpadayag din na sa eksakto nga butang sa ginatawag kamaturan. Mao na nga daghan kayo sa ginatawag nga mga religious group by their own interpretation. Kaya remember nga ang kamaturan walay pagsumpaki sa iyang kagalingon. Now, so sa dinhi sa atong pagbabasaw dinhi sa Colossians nga ginatun-an nato nga si Jesus Christ mao ang nag-create of all things. Colossians chapter 1 verse 15. Colossians pagkabasahon ako din sa Cebuano nga siya mao ang dagway sa Dios nga dili makita ang panganay sa tanang mga binuhat. Now, mo ni karon ang problema nga kung magsulti kag dagway image nag-escort dahil na siya sa in particular nga murag kanang maodyod ang forma o kung ginatawag nga in person nga si Jesus Christ is nga siya mao ang dagway sa Dios, nga si Jesus mao ang dagway sa Dios, pero no dili sa pulo nga icon no kay nagaisgot ni siya sa ginatawag nga the character. Gibutan nako dinhi nga si Jesus Christ is the icon of God. Nagapasabot nga siya ang nagapadayag sang kinaiya sa Dios. Ang bot pasabot dinhi nga image o kung ginatawag nga dagway, dili ni siya dagway in the form nga mao ang iyaha.
Kay kung tanaw nimo sa Greek ni sa ikon mao ang the essence of God. Makita sa iya ha, kung unsa ang Dios nga amahan sa kay Jesus Christ. Mao nang but kasabot dinhi sa ginatawag nga dagway nga kung ibadbad nato dinhi sa Cebuano nga dili makita. Daw pras nang gihapon ni sa sulti dito sa pag-create sa Diyos sa Old Testament nga sulti nga let us make man in our own image. Image sa pulong at silong nga naadjud sila'y naadjud kinaiya nga sama gyapon sa Dios nga image nga silin nga something that is nga dili makita, not visible, pero real tinuod siya. Sa to pa, kung unsa ang may naa sa Dios, maupod ang may naa sa tao nga pag-create niya in His own image. Siyempre, isa niya na in His own likeness. Kaya ang image din ha, nga kung unsa ang Diyos nga may naay kinaiya, same gyapon nga pagtugan niya sa tao nga naay kinaiya. Kaya remember nga ang tao naay kinaiya Diyos sa iyang kagalingon. Dito sabot nga naay mentality, naay panguna-una, naay emosyon, naay pagpili, volition, naay pagtamod sa kagalingon, self-consciousness, pag naay conscience o kung konsensya, norm and standard nga naa sa iya ha. Sa aton pa kung unsa ang let us make man in our own image, dili siya parehas jud sa Dios nga ginatanaw image nga in person. No, dili. Kundi but pasabot kay naay karakter o naay kinaiya. So mao dinhi nga si Jesus Christ mao ang si Jesus Christ is the image. Siya ang naay mga makita sa iya ang kinaiya sang Dios. Kag mao po ni sa verse 16. Kay diha kaniya gibuhat ang tanang mga butang sa mga langit ug ang ania sa yuta. So siya yung nag-create. Dili siya nag-create nga sulti nga other things. Kay ang uban niya ani nga sa isa ka pagtulunan nga gituga daw si Jesus Christ. Pagkatapos gituga daw sa Diyos nga amahan. Pagkauman nagtuga na po si Jesus Christ ang uban nga mga butang. So nagasulti din nga for by Him other all things were created. No, dili. Kung dili ang tanan nga butang Diyo. Nga nagabase kita sa Biblia nga sa atoa, for by Him all things were created. Things in heaven, mga butang nga nasa langit, gi-create niya. Gi-create niya ang mga butang nga nasa langit nga iyang gi-create. Dili po pasabot nga gi-create niya ang God the Father. No, dili. Meaning to say nga naa na nag-exist na ang God the Father, naa na ang God the Son, naa na po ang God the Holy Spirit, o nag-create siya sa tanan nga mga butang na angay niyang gi-create. Mo nang buti pasabot. In heaven and on earth. Namakon mo na kanang butang o mga dili makita. Bisan pa ang mga trono kung ang mga kaginoohan, kung ang mga kapunuan, kung ang mga kagamhanan, ang tanang mga butang gipamuhat pinaagi kaniya og alang kaniya. Mo na yang gi-create tanan nga mga butang. So sa to pa si Jesus Christ yun ang nag-create. Tapos sa verse 17, og siya mao ang una sa tanang mga butang. Og diha kaniya ang tanang mga butang nagapadayon tungod sa kay Jesus Christ. Muna masulti nato nga ang second person of the Godhead mao ang nag-create. Kay He is the executor of the plan. He is also head of the body. Kaning ginatawag rin nga spiritual body, mao ning mga Christians. Kay remember nag-isgot kita sa sinulat ni Paul sa Colossians. Kay we are the body of Christ, the church.
the church, mga local gatherings, halimbawa sa tuaron diri, mao na ginatawag po nga the church sa context ang ginatawag nga Greek. Dili bot pasabot ang church is building nga para sa ato karon nga magsimba ka sa unsa man nga denomination nga sekta, no, nga tawag nga building kang mao na ginatawag nga church. No, ang church sa Greek is local gathering sa eklesia o kung assembly sa Old Testament o kung ginatawag nga congregation, no, sa tawag nga kahal sa Hebrew, nga sa asa man na sila nagatapok mao ng church sa ilaha, which is the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead. Mao po ning pulong na po rin nga firstborn, so that he himself might come to have first place in everything. So, bitano nato din ni isa ka butang din. Mo ning buto sabot sa firstborn. Superior, supreme over creation, transcendent over creation, preeminent over creation. Sa topa siya jud ang superior sa tanan nga mga butang, creator of all creation, mo ning firstborn din all things were created. Mo ning buto sabot sa ginatawag nga firstborn. Dili siya to buto sabot nga firstborn nga murag nga first nga anak jud, kung unsa ang bot ipasabot sa uban din na sa ginatawag nga firstborn. Nga kani siya ginagamit ni siya sa mga pamulong nga sa mga Griego, kay ngano man kay nay mga gamit ni sa pulong nga firstborn nga halimbawa kaning dinhi sa Psalms 89:20 kag Psalms 89:26 to 27, baka ni sa connection kay ngano man nga nagaisgot dinhi nga, I have found my servant David, with my holy oil have anointed him. Mao nga sa 26:27, he shall cry to me, si David, you are my father, my God, and the rock of my salvation. Also, I will make him my firstborn. Si David gihimuon sang Diyos nga firstborn, the highest of the kings of the earth. So, the superior. In the first place, yun siya. Mao tawag sa ginatawag nga firstborn. Tanaw pa nato di sa pares po di sa sa Exodus 4:22. Akong hinapadagday ang bot pasabot sa firstborn. Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. Kay ginatanaw nato din ang kada pamulong. Resulting words are important sa mga pulong. Kung unsa ang firstborn, dito na diri firstborn sa Cebuano ba? Firstborn. Ay, padali lang daw. Okay. God the firstborn. O sa 15. Nay word the firstborn of all creation. Ang mode. Panganay ang pulong day sa Cebuano. Panganay ang panganay sa tanang mga binuhat. So ang panganay lahi ang but ipasabot din sa Greek kaysa ato ang pamulong nga panganay. Siyempre panganay firstborn unang anak. Pero sa ilaha dili but pasabot ani superior. But ipasabot sa firstborn. Sa unsa nga pamulong prototokos ba? O prototokos pasabot sa Greek, no? Kay presne sa Exodus 4:22. Nagaisgot nga, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. Firstborn siya sa Diyos ang Israel. So mo na nga lahi ang but ipasabot sang panganay sa Greek kag panganay sa ato nga pamulong. Mao na nga ang ato ang mga
ang huna-huna nga paggamit sa bokabularyo lahi kaysa sa Bible nga but niya ipasabot. Kaya kung mag-isgot kita bahin sa pulong nga eklesyal, layo po na nga pamagi. O kung na binatawag nga bigatin siya, nga monogenes, na ginagamit ni John, kag sa uban na po nga mga sinulat din na, halimbawa sa kay Pullman or kinsa nga mga writers din na, gigamit nila is ginao. So lahi ang but ipasabot sa pikas nga bahin, nga vocabulary, kaysa to nga vocabulary. Kung baga pa, kung sa bagay, lingwahe lang na, pamulong lang, pero lahi na po ang meaning. Binabari na ako, baka halimbawa, pulong nga sa Ilocano, Kapampangan, Ilonggo, Cebuano, nga nagkalahi-lahi. Sa unsa ba nga bot niya ipasabot? Nga sa isa ka, tawag nga pamulong. Now, sumaw niya ang firstborn din nga panganay, bot pasabot superior sa tuwa pa. Kay dili man anak sa Dios ang mga Israelite nga gitawag nga sila mao ang firstborn of God. No, dili. Okay. So mao po din nga si Jesus Christ is declared to be God. So ang atong din ginapamatudan nga si Jesus Christ jud is God. No, makita nato din sa 1 Timothy chapter 3. Mapagpadayag ni Pablo sa kay Timoteo chapter 3 verse 16. 1 Timothy. Okay, tanan po nato di sa Cebuano 3:16. Og sa walay lantogi, dako ang tinago sa pagka-Dios, ang Dios nga gipadayag diha sa unod. Remember nga walay uban o kung masulti nato sa pagka-Dios, buti pasabot nga ang God the Father ug ang God the Holy Spirit wala nagpakatao kundi si Jesus, kundi ang God the Son lang. Amo na gipangalanan siya nga Jesus Christ. Ang Dios nga gipadayag diha sa unod. So si Jesus Christ siya gipakamatarong sa espiritu, nakitaan sa mga manununda, giwali sa taliwala sa mga kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, ginbayaw sa himaya. So mao ning ginapadayag nga si Jesus Christ Diyos nga ginpakamatarong og nakitaan sa mga manununda. So kung dili man mo to ang tao, nga mao ning ginapadayag dinhi nga gipamatud-an jud sang balaan nga espiritu, ila na problema sa unsa man nga pamaagi. Kay ang pamatuod din na mao jud ni nga si Jesus Christ, o kun ay kadua nga persona sa pagka-Dios, nagpakatao, tapos kintuuhan sang uban dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Kay kung sa bagay gani, kung tanaw nimo ang mga Israelites nga si Jesus Christ dinha gipakatawo by blood, dinha jud sa iyang rasa, diha jud, pero ginreject siya sang iyang katawhan. He came to his own, but his own received him not. Nag-adto siya, nagpakatawang amakon mo, ang second person ang tagad din, nagpakatawo. Ang dugo niya, Israelite yun. Dinha jud mismo sa Bethlehem, sa Israel yun. Pero wala siya, he was not accepted. Pero ginapamatudan sang balaan nga espiritu, vindicated, justified, mas ang second person of God nagpakatao jud. So dili jud deniable nga si Jesus Christ dili Dios. Halimbawa sa Hebrews chapter 1 verse 8. Hebrews chapter 1 verse 8. Hebrews. Apan mahitungod sa anak. Sa anak, mao si Jesus Christ. Siya nagaingon ang God the Father. Ang imong trono o Dios
alang sa mga katuigan nga walay katapusan, ug ang baras sa katulid mao ang baras sa imong ginharian. Scepter din ni. Your throne, O God. So gintawag sa Diyos nga Ama, the first person of the Godhead. Your throne, O God, will last forever and ever. Kaya magkapadayon man yun nga amo ng promisa sa God the Father. Sa ginataw nga sa amin ninyo. Kung magkapadayon na, hangtod sa hangtod, and righteousness will be the scepter of your kingdom. So ginapadayag din nga si Jesus Christ Diyos. Bisan mismo ang God the Father. Nagapadayag nga si Jesus Christ is God. Para sa Hebrews chapter 1. So ginapakita naton din nga ang the deity of Christ, ang iyang pagka Diyos. Halimbawa Hebrews 1 chapter 1 verse 2 to 3. No, Hebrews 1 Hebrews 1 tama 2 to 3. Isa 1 ito to 3. Niining katapusan nga mga adlaw, nagsulti kanato pinaagi sa iyang anak nga gitudlo niya nga manununod sa tanang mga butang sa tungod sa kaniya usab gibuhat ang mga kalibutan. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. So remember nga, kung tanawin mo ang by ages, sa mga kapanahonan kung paano ang pagpadayag sa Diyos na ginatawag nga dispensationally, gradual dun siya na ginapadayag. But pasabot nga sa panahon sa Gentile, ginatawag nga inherent law. Tapos pagkahuman sa kay Abraham nga sa panahon sa Israel, tapos na yung ginatawag nga Mosaic law. So primero inherent law, pinaiya lang ang mga o kung sa kagalingon nga ilang mga pamaaging nga law. Pagkahuman sa Israel na yung ginatawag nga Mosaic law. Tapos remember nganong paghuman sa Mosaic law naa si Jesus Christ nga nagpakatao to fulfill the law. Kaya ang righteousness ang una dapat tumanon nimo ang kasubuan ni Moses nga gikan sa Dios para mahimo ka nga righteous. Pero sa wala sang may nakatuman, si Jesus Christ o kung ang second person of the Godhead nagpakatao to comply o kung sa pagtuman sa kasubuan ni Moses. Mao na si Jesus Christ nagsulti nga I came not to destroy but to fulfill the law. Ngano nga nagnaapa jud siya. Ngabot sabot nga but in these last days He has spoken to us by His Son. Nga sa pagtuman ni Jesus Christ ang Mosaic law, nga si Jesus Christ is the end of the law, ang righteousness na alang kang Jesus Christ, mao na nga ang kaluwasan pinaagi na kang Jesus Christ. Nga nagasulti nga but in these last days He has spoken to us by His Son. Wala na sa uban nga pamaagi, kundi pinaagi na lang kang Jesus Christ. Dili na sa uban nga unsa man ang naa sa ginatawag sa Mosaic law. Mao na nga ang katapusan o kung sa ultimatum nga pagbayad sa aton mga sala naa sa kay Jesus Christ. Kaya siyempre, kung matuman niyo mo Mosaic law, mahimo ka nga righteous sa tubangan sa Diyos. Pero wala joy tao nga mahimo nga righteous sa tubangan sa Dios sa pagtuman sang kasubuan. Kay tungod kay ang kasubuan is holy, tapos ang tao is makasasala. So mao na nga pinaagin na lang kang Jesus Christ ang kaluwasan nga pinaagi lang sa pagtuo. Abot pasabot nga ang kung nagatuo ka, ginarely nimo ang tanang nga butang sa kamaturan sa imong ginatuhan, dira nakasalalay ang imong kinabukasan hangtod sa eternity. Tapos sa verse 3 nga sanglit mao ang danag. Danag, regents.
of God. Iyang himaya og ang mao gayod nga dagway sa iyang pagkamao og sa nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom. Sa diha nga nakabuhat siya sa paghinlo sa atong mga sala. Milingkod sa tuong kamot sa halangdon sa kahitasan. So mao nga si Jesus Christ ang nakabuhat sa paghinlo sa atong mga sala. So walay makapanghiwala sa ato ang mga sala kundi pinaagi lang kang Jesus Christ. Pero remember nga pag-crucify sa iya dito sa cross, gibutang sa iya o kung ginjudge sa iya ang ato ang mga sala. Sa tuwa pa, imbes na kita ang mubayad, siya ang nibayad sa ato mga sala. Mao nga si Jesus Christ amo ang naghinlo sa ato ang mga sala, dili kita. Kung tanong nimong ito nga imputation, nagibutang sa iya nga ito ang mga sala. Nga sa pagtuon nato, muna nga butangan niya kita eternal life. O butangan po niya kita og hingpit nga pagkamatarong. Muna po pasabot kung ngano nga siya ang naghukom sa ito ang mga sala. Walay tao nga makabayad sa iyang mga sala. O walay tao nga makabayad nga tao sa iyang mga sala. Bisag unsa nimo kasulti ni nga Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Dili na mapasaylo sa Dios ang imong mga sala o kunong ato ang mga sala. Kaya ang paagi sa pagpasaylo sa atong mga sala, diha lang kang Jesus Christ. Sa iya lang yun nga pamagi. Wala na. Kaya nga naman, kay si Jesus Christ, righteous, matarong siya. Walay old sin nature nga sa pagbayad niya sa atong mga sala. Mao nang God the Father was propitiated, na satisfy sa pagdawat sa pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala. Pero kung kita ang mubayad, dili makontinto ang Dios Amahan. Dili siya propitiation. Dili siya masatisfy tungod kay kita makasasala. Mao na walay tao makabayad sa iyang mga sala. Mao na nga kun isa na po na kapangutana po nga kun makahimo og sala ang Kristohanon nga sa karon nga panahon, mao na nga iyang buhaton, isugid na lang. Mao na 1 John 1:9, if we confess our sins, isugid. Ang confession din na is isugid. Kung kanang i-claim nimo nga kana gihimo nimo nga sala, kay kana siya gimbayran na ni Jesus Christ sa 30 AD, karon is 2026 nga sala gibayran na sa 30 AD nga sa pag-crucify sa kay Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross. Muna po pasabot sa ang ginatawag nga confession, dili sa repentance, dili. Kay kung unsang naa sa Bible, mao nang bot niya ipasabot, siyempre balik ka sa Greek o kung sa Hebrew, Aramaic sa yung buti pasabot. O si Jesus Christ is eternity. Halimbawa kaning Hebrews chapter 13 verse 8. Tanong tayo sa Hebrews sa Cebuano gyapon, Hebrews chapter 13 verse 8. Si Kristo mao sa gyapon ang sa kagahapon og karon, oo, og sa walay katapusan. Kay simple kagahapon di buto sabot ana kanang dili mo ma-measure ba kung kanusa na sa nga kahapon hangtod sa kanusa. Og sa karon kaning gisulat ang the book of Hebrews, og forever nga di ko ma-mention nimo nga palabuton. Mao na si Jesus Christ, walay pagbalhin, walay pag-usab. Muna kung unsa siya sa atong pa, kung unsa sa eternity ug unsa sa Old Testament ug sa tawag nga sa iyang present time o kung kaning the book of Hebrews gisulat, kung kano saan siya gisulat.
hangtod sa ginatawag nga eternity. Maod yun na si Jesus Christ. Mao na nga nagkapabilin siya hangtod sa hangtod. Kay si Jesus Christ, magsulti mo ka nga Jesus Christ, nagaisgot na siyang persona o kung siyang pagkatao. Nga siya lang jud mao nga walay pagbalin nga sa iyang pagka-Diyos o sa iyang pagkatao hangtod sa hangtod. So siya ang pinaka-unique. Mao nang sulti ni the book of John nga monogenes. Monogenes kay the unique person of the universe. Kay walay pareha sa iya nga siya is God man. Kay sa pagka-Diyos siya tao o sa tao siya Diyos. Mao na nga siya ang executor of the plan. Sa plano sang God the Father. Mao na nga sa iya tanan ang pamaagi. Halimbawa karon sa ginasulti nato nga kaluwasan sa iya ang pamaagi. So ang center sa ginatawag nga human history naa kang Jesus Christ. Nagana lang ako kay tungod dito si Babaw sa Cross ang center of human history. Walay uban nga pamaagi nga ang tao makaangkon sa iyang kaugalingon sa human itself. Wala. Muna nga si Jesus Christ is unique, the unique person of the universe. Isa po ini, nag-isgot sa iyang eternity. Halimbawa, kaning kwan, basya na to ning Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Ingon nga siya na nagpili ka nato diha kaniya sa wala pa diha kaniya sa kay Jesus Christ. Ang God the Father chosen us diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Aron kita mahimong balaan kita apil si Pablo nga nagsulat so sa ato pa kay the book of Ephesians ni siya kani siya mga Christians mahimong balaan o gulay ikasaway sa iyang atubangan diha sa gugma. So gipili na nga daan sa Dios sa wala pa matuga ang kalibutan. Wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Kaya nga naman, kay Diyos kay balo na siya nga ginatawag nga omniscience, all-knowing. Kung unsa mga mahitabo. Nabisan pa nga masulti nato nga ang kalibutan sa iyang kasamok. Sa iyang kinaiya, ginatawag nga cosmos. Nakita na sa Diyos pero dili naghimo ang Diyos nga naghimong kagugot sang kalibutan. No, dili. Kay He is holy, perfect. So, nahimo lang nga daot ang kalibutan tungod sa decision making sang mga anghel para kay Lucifer tapos ang tao sa kay Adan na contaminate na nadagtaan sa pa na nakailapan unsa man pamulong sang kadautan halimbawa sa atuwa sa tao sa kay Adan mo nang tanan sa iyang kinaiya gubot ang kalibutan. God knows kung kinsa ang motuo sa iya. Mo nang He chose us in Him nga diha kay Jesus Christ before the foundation of the world. Kay nga no, tungod kay nituo ka. As long nga naay tao, bisan pa dito sa tawag nga dahitin sa ibabaw sa bukid, sama ng klase nga pagkabukira na as long nga motuo siya, gi-reserve na siya, gi-preserve na siya sa Diyos. Diha kang Jesus Christ, nga wala pa nito matuga ang kalibutan kay kabalo siya nga sa ginatawag nga at that proper time kana siya mutuo kang Jesus Christ. Kaya nakahibalo na ang Diyos o unsang mga mahitabo o mahitabo sa usa ka tawo. Halimbawa sa bukid, walay radyo, walay TV, walay radyo, walay sa mga gadget, cellphone, wala. Pero once nga mutuo siya nga naay manunuga, ipiserve na sa San Diyos. Halimbawa, makasulti siya nga, naay yun ay Diyos ba? Kaya nga naman, okay, kinsa ka nagtugan niya ng hangin?
Kinsa nituga sa panganod? Mga clouds, skies. Kinsa nituga sa yuta? Sana lang nga pamaagi. I-preserve na sa Dios. Nga sa unsa man nga pamaagi nga makaagom siya og kaluwasan. Mao nang grasya sa Dios. Mao na nga sa tuwaron that we should be holy. Kita man lang jud. Ingano man. Kay naa kay Holy Spirit within you. Pero sa mga unbelievers, wala. Kay dili sila sealed or indwelt by God the Holy Spirit. And blameless before Him in love. Pas po ng Revelation chapter 1 verse 1. The revelation of Jesus Christ which God gave Him to show to His bondservant the things which may soon take place. He sent and communicated it by His angel to His bondservant John. So ginatang nagdaan sa mga sulugoon kung unsang angay. Pero remember nga isa na po ni pagsulti diri sa nga tawag nga bondservant, we are of the same gihapon sa unsa man sa mga anghel. Na isa-isa ka buot lang ako ipasabot mga na si Jesus Christ nagapadayag po bilang ginatawag nga anghel sa Dios, the angel of Jehovah o the angel of God. Nga sa ato pa kung ang usa ka tawo muluhod sa angel, kana siya is si Jesus Christ, ginatawag nga pre-incarnate. Sa wala pa siya nagpakatao, usahay na apoy tao, nagpakatao po siya para kay Jacob na nakig-away sila, nag-wrestling sila ni Jacob. Kuya kayo ba kay nag-wrestling ang si Jesus Christ upon ang angel of God. Pagkatapos na perdi siya. Kuya no? Pero kana siya by purpose tanan. Kay paras din sa sa Revelation chapter 22 verse 8 to 9. Nag-iskot din and I John so these things heard them. And when I heard them, heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. So niluhod si John sa anghel. Lata kablokon. Unsa man siya cherub, seraphim. O unsa klaseng anghel. For he is the angel of God. Sa verse 9. Then said he unto me, see, do it not. Ayaw pagluhod. Ana, for I am thy fellow servant. So kung unsa si John nga servant sa Dios, maupod ang anghel. Sulti niya fellow servant and of thy brethren the prophets, bisan pa mga prophets, and of them which keep the saying of this book, worship God. So sa kaning nagpadayag kang John nga anghel, angel yun ni siya nga dili siya ginatawag nga the angel of Jehovah o kon Dios. Kay ngano, kay wala niya ginalaw, wala niya gitugutan nga si John mo simba sa iya bilang Dios. Kay parehas lang sila ni John nga kung kuan pa kanang sulugoon gihapon sa Dios. Kay dako kayong epekto sa ila kung kung unsa ang anghel nga magpadayag sa ila o kung ang Dios magpadayag sa ila. Dako kayong epekto na ang judgment mo abot sa ila. Mao nang nadlok na sila nga ang Dios magpakita sa ila tungod kay naay judgment nga may tabo sa ila. Lahi sa tuwaron kung paano kita magtanaw sa mga butang, lalo pa kung gabi din na nga naay may nagahuni ba din na o unsa ba din na nga naay hangin nga ni hagunos nga kana lang nga portion nga area lang ana lang unsa ang imong
ano na ang pagdetermine nimo, pag bana-bana nimo unsa to siya. Puro sila dili. Kay kung makakita sila ang anghel, nan adlock na sila kay na o pares ni ani. Halimbawa sa Judges 13:22. Judges, Hukom 13:22. And Manoah said unto his wife, we shall surely die. Kaya nga naman, because we have seen God. We have seen God. Kaya nakita nila ang Diyos. Sa ilang pagpadayang nga nakita nila ang Diyos. Kaya remember, no one has seen God. Wala nakakita sa Diyos. Kaya ang God is a spirit. Pero nakita nila ang Diyos. So nagapasabot lang nga, mamatay jud sila. Kay mauna sa ilaha kung magpakita ang Diyos sa ilaha na ay judgment. Okay, paras po din sa John 1:18. No man has seen God at any time. Wala jud an only begotten Son. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He had declared Him. So ang God the Son lang, the begotten Son, mauning puno nga begotten, monogenes, siya lang ang nakakita sa Diyos. Pero si kaning diri si Manoah, paano ni mag-pronounce ang pangalan? Siling sulti niya, surely yun, mamatay sila kaya nakita nila ang Diyos. Pras mo ni kay Jacob, halimbawa Genesis chapter 32 verse 30. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Sa gihapon, buhi gihapon siya, bisan pa nakita niya ang Diyos. Kaya nga no, sa ilang thinking manggod, pag nakita nila ang Diyos, patay Diyod. Paras po ni sa Judges 6:22-23. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord. So, sulti ni Gideon, no? So Gideon said, alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face. Then the Lord said to him, peace be with you, do not fear, you shall not die. So, sulti sang angel nga pagkita ni Gideon, niya, do not fear, ay kadlok, kaya nga naman, you shall not die. Kaya sa thinking nila na po, sa tawhan ng pamagi, mamatay jud sila. So, mo na ilang perception sa pagkita sa inyo. Sa anghel. So, diri kay John, sa Revelation chapter 1, verse 1, sa anak po nga thinking, pero sa kani nga hitabo, niluhod siya sa pagdespito sa anghel. Pero unsa sulti sang anghel? Parehas lang ta, we are fellow servant of God. So ayaw pagluhod sa kuha nga of knowing sa iyang unsa mga perception ang naa sa kay John nga pakita sa anghel mamatay siya. So dili na, not in that manner nga may tabo siya. Kay kung tanaw po naton nagpakumbaba po ang anghel no, nga we are just bond servant of God, parehas lang kita sulugoon sa Diyos. So dinhi na po yung ginatawag nga mga hitabo nga sa mapapadayag that the Son of God is eternal. So pagsultig Son of God is eternal. Kung sa bagay, kita na po na kung walay pulong diri nga God the Son sa Bible, kundi the Son of God. Nga sa pagpadayag ng ambot kung unsa ang grammar sa Greek kung magsulti nga God the Son. By the way, na ginatawag nga God the Father. God the Father, tapos God the Son.
nga nakita nako dinhi nga ang pulong ng Dios is Son of God, no? Pero nagapadayag yapon sa unsa man nga pamagi kay ang pulong nga Son is Huios, nagapadayag sa kay Jesus Christ nga He is divine, the deity of Christ. Sa unsa man nga pamaagi, no, mo na nga katanaw dayon kita, well, sa pag kung baga pa at least, no, grammatically, no, kung unsa ba ang God the Son o maunsa ba ang gitawag nga Son of God. Pero diri ginapadayag naton diri nga ang the Son of God, ang anak sa Dios nga si Jesus Christ is eternal. Halimbawa ni sa John chapter 1 verse 3. John chapter 1 verse 3. All things, kumbaga pa, the totality of all, walay nahabilin sa unsa man nga all. all of all things, na the totality of all came into being by Him. Pinaagi lang Diyos kang Jesus Christ. Kaya nagaisgot niya sa verse 1, the Word na si Jesus Christ came into being, ang all things, and apart from Him, apart from the Logos nga si Jesus Christ, nothing came into being that has come into being. Walay nitungha o kung walay na-create o kung walay nahimo nga mga butang kung dili pinaagi sa iyaha. Masayang maguna-una po nga. Masayang dito ka ba din niya ang God the Father? No, dili. Of all things that were created, ang mga butang nga na-create. Sa tuwa pa, tungod kay nag-exist na sila, co-exist sila nga naa ang God the Father, naa ang God the Son, ug naa ang God the Holy Spirit. Kani mga butang ni gi-create na ni tanan. Nga sila nagapabilin nga 3 in 1 or 1 in 3. So ang tanan nga mga butang were created perfectly. Kung tanan po nato, kung ihisgutan yun nato perfectly, kay makasulti ka karon nga tanan nga mabutang, will gubot man ni karon, samok man jud ni tanan. So this was created by the Lord Jesus Christ nga gubot kayo ginatawag nga cosmos o kon system of the world. No, dili. Kaya ang pag-create sang God the Son perfect. Halimbawa si Adan sa Garden sa Eden, o ang babae sa Garden sa Eden. O bisan pa si Lucifer prior sa kay Adan, the perfect angel. Kaya lang nahimo nga dautan kay sa 5 I wills niya nga na nakipagsupak sa Dios, na I will set my throne above the stars of God. Tapos si Adan po sa pagsupak po sa kuman nga nga sulti sa Dios, thou shalt not eat from it, kay surely you will die. Amo na nagubot. So apart, walay labot ning ginatawag nga kagubot sa kalibutan. Tanan were created by God nga perfect yun. Mo nang buto sa buto nga all things came into being perfectly. Sa point lang nga walay butang nga gituga ang Dios nga dili perfect. Kay ang Dios is perfect o holy. Balaan din siya. So, amo nang mga hitabo. So, si Jesus Christ mao ang nituga. Well, makita nato dinhi nga sa New Testament lang, no? Considering ang New Testament kaning Matthew, Mark, Luke, and John. Nga ang God the Son mao ang nagtuga nga ginapadayag dinhi ni John, at the same time gipadayag pod ni Paul. Kay ngano, kay sa Old Testament man God, wala din na gipadayag nga si Jesus. Sabagay, di na mo appear ang Jesus dito. Kay nga naman, kay ang Jesus man po, naa sa Greek lang na nga pamulo nga Isos o kon Iso. Ana? Kay kung tanan na po nimo sa Hebrew, ang pangalan ni Jesus
nga sa English karon, sa Hebrew na ang pangalan niya is Joshua, Yeswa o kon Yuswa. Mao na yung pangalan sa Hebrew. So dili siya mo appear dito. Si isa pod kabot kasabot to the point nga ang second person of the Godhead wala pa nagpakatao. So dili siya ma-identify nga si Joshua o kung si Yeswa o kung si Yuswa. Dili o Joshua ana. Di siya ma-identify. Mao na nga walay pangalan din na. Isa ka consideration nga si Jesus mao ang nag-create. Pero gipadayang ni Pablo at the same time ni John nga all things came into being pinaagi kang Jesus Christ. Anong gi-reject man ninyo si Jesus Christ? Amo na mga pag-ibalo o pagsabot bahin sa kay Jesus Christ. Kag bisan pa, well, may tabo man yun. Pinagi sa omniscience ng Diyos. Nga i-reject man yun nila bisan pa paano si Jesus Christ. Kang mag-suffer din siya by paying the penalty of our sins. Paras po na isulti ni Pablo sa the book of Colossians, chapter 1, verse 16. Colossians 1:16, and by Him, all things, kinsa man nga Him? Si Jesus Christ. All things were created. Walay other things that were not created. All things were created yun. Tanan. Tanan nga that exist. Ang tanan nga nitungha o nabuhat o kung gituga. Kay pinapaday ko na ako nga wala pa nagituga ang Diyos nga Amahan o ang God the Holy Spirit. For by Him, sa kay Jesus Christ, all things were created, both in the heavens, sa unsa man kalat ang mga langit, well, sa ilahang bilip may naitulo ka langit, first na 1 Corinthians chapter 12 verse 2, in the heavens and on earth. Ang earth man Diyod, isa man lang Diyod. In the universe, kung unsa man nga klase ng mga galaxies, kikita na mata sa Milky Way galaxy na Andromeda galaxy na ito Whirlpool galaxy o unsa pa mga galaxies din na sa kadagkan sa mga planets din na o unsa da mga sa universe, within the universe, visible kag invisible, makon mo na wherewith thrones or dominions or rulers or authorities, all things had been created by Him and for Him. Amo na nga si Jesus is the creator of all things. In perfection. Makasulti yun ko, in perfection. Kaya ang Diyos is holy and perfect, absolute perfect. Hebrews 1:10, and thou, Lord, in the beginning didst lay the foundation of the earth, and the heavens are the works of thy hands. So kung kasulti ka din Hebrews 1:10, kung magamit man lang ka og verse lang within, masulti man gud nimo nga broad kaayo siya sa pag-identify, lalo pa ng mga pronoun, no? So Hebrews 1:10, beta na ta Hebrews 1:10. Hebrews chapter 1 verse 10. Magaisgot man gud nato ni nga sa kay Jesus Christ, no? Kay kung tanaw mo ang chapter 1, no, by which the angels did his ever say, you are my son. So na-address ang God the Father sa kay Jesus Christ, you are my son, the deity of Christ. Today I have begotten you. Begotten meaning to say nga monogenes, ginao ni siya kay the book of Hebrews ni siya. Kay ang monogenes magod si John lang ang nagapadayag niya na. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. But when he again bring the firstborn into the world, he says,
let the angel of God worship him. And the angels, he say, who makes his angels a spirit and his ministers a flame of fire. But to the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever. Nakapadayang ni, kung makasulti ka siguro, ang ginatawag natin rin nga equality of God. Your throne, O God, equality niya sa God the Father. The scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. So verse 9, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you with oil, with the oil, and gladness more than, amo ni ilang ang anointment nila, pinagi sa oil, than your companies. Mo ni sa verse 10, and you, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. So, nag-address na ang verse 10 sa kay Jesus Christ. Kaya ginatawag niya nga the Son. Morning ang uban man nga translation niya ni kaning word nga heavens dinhi sa New American Standard Bible. Ang uban niya ni is singular. Pero makita nato dinhi nga proper gyud siya kay Ohano siya sa Greek ba na tungod kay ang ilang belief gyud na ay gyud ginatawag nga tulo ka heavens gyud biblically tungod kay amo ning belief sa mga Israelites of their own. Kaysa tuwa nga karon nga Pinoy, paano kita mag-determine sa ginatawag nga heaven o kung heavens, isa man lang jud ang confirmation nato. No, kung sa unsa man klase nga tribo, daghan man gud nga tribo sa Pilipinas. Kung sa unsa man klase nga understanding nga na-relay pinagi sa mga ginikanan nato, mga lulos nato nga mga kumbaga pa mga karaang tao pa sa ilang belief. So mao nang na-rely nila, napadayag nila sa ilang mga anak nga mao nang klase nga mga belief. Pero sa paggamit sa Bible na tulo ka heaven bisan magkinaon sa kay mao nang ilang belief. Mao na nga ang Bible jud sa iyang eksakto nga interpretation mao na magakambyo sa atong nauna. Biblically, Christianity dili sa tuwa nga sa tuwa nga Pinoy nga pamagi. Halimbawa sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth such and one caught up to the third heaven. So naidyo tulo kabayan ngitaw nila nga heaven. Para sa nagyapon sa Genesis 1:1, God created the heavens ang eksakto ana. Kung unsa mga translation ang nasa imo, King James ba, NASB ba o kon NIV. Pero heavens yun na siya ang proper, ang eksakto nga correct na translation kay simayim na siya sa Hebrew, plural. Lako kabalo kung isang singular. Pero simayim siya tungod kay sa word nga I am sa sima. Ang yim din ang I am mo ng plurality sa Hebrew. Kung sa English pa na is mo ng proper interpretation in the beginning God created the heavens and the earth. Ang eksakto niya. Kay dira yung ka mo base, dira yun mo maglantog ianay sa original nga language. So mo na nga ang paggamit po sa Bible nga in proper bantayan jud nimo. Kay di basta-basta mo gamit kag Bible sa iyang translation. Kaya ang translation sa Bible na sa theologian o kung mga scholars sa ilang belief po. Kaya nga nga nag-singular lang yan ng uman. Tungkol kay mga na ilang belief na singular ang heaven. Ang uban, plural. Tungkol kay mga na ilang belief. Or, tungkol kay mga na ang eksakto nga but ipasabot sa original nga language. Kaya kung magtong kita canonicity, hindi man ni ato ang Bible, ato Dili ni siya ato
Kag kag mas labaw pa jud, mas mo pa jud nga kani siya mga translation na lang. Kay ang original niya ni kuan ni kanang scroll ni siya. Scroll pero parchment siya karaan. Parchment. Tapos amot sa time ni Paul mao tong papyrus. Natawag gyapon scroll gyapon pero papyrus na siya. Ang parchment panit na siya nagi-preserve. Kuyaw no? Kuan jud ng Dios ba pagkahaom niya sa tanan. Panit na siya sa baka ba o paniro tapos abot stylus sa ilang pagsulat nga pin sa ilang paggamit sa pag-preserve niya na. Mao na yung mga translation nagkatawag sa tawag murag sa limuang mo na nga ang pag-communicate dili lang sa pastor bisan sa imong mga self-studies balik ka sa original na language. So amo na yung mga pamulong sa ginatawag nga the angel of Jehovah nga makita naton nga sa pagpadayag sa Old Testament nga nag-refer gyapon kay Jesus Christ. Isa po ni nga naay po mga quotation di na po sa Old Testament nga pwede nga maggamit. Kay basta kay mapadayag nato ni siya bisan sa sunod lang. Kay halimbawa considering sa kay Hagar pas sa Genesis chapter 16 verse 7. Now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness by the spring on the view to sure man is sure. So kaning the angel of the Lord mao ni si Jesus Christ ginatawag nga pre-incarnate sa wala siya nagpakatao. Ginatawag siya nga the angel of the Lord. In appearance ba nga angel ana? Unsa ba cherub ba o seraphim? Isa klase nga angel. O kung magasulti uban nga nagasulti ka lang kana siya si Jesus Christ nga sa pagpayag sa angel of the Lord kay mao na imong buti pasabot. Well makot nimo ni sa sunod nga mga ang appearance nga tinuod nyo ni siya after sining mga butang nga sa atong pagtuon mabahin sa ginatawag nga the angel of the Lord. Kay si Jesus Christ, remember nga wala man jud siya ni appear. Ang pagka-Jesus niya sa Old Testament kay nagikan ang pulong nga Jesus sa Greek na Isos o kun Iso. Kay sa Greek, so di siya mo appear. Kay ang ano ni ang Jesus is Yeshua, Joshua o kun Yeshua sa Hebrew. So makita nato ni siya sa atong pagtuon nga sulti nga kani si Jesus Christ ang iyang appearance sa Old Testament. Mo nang importante sa ginatungab sa pagtuon. So naka-take na tag 1 hour. O kung masulti 1 hour kag pila na 3 minutes. So sa unsa man magkapadayon kita sa sunod sunod nga pagtuon. May gyapon sa Christology. Kay bisan pa sa pagkatao ni Jesus Christ at the same time. So naapalan ta sa page 5 out of 13 nga sa pagtuon. Sige, mag-pray ta, no? Pray ta. Sa imo man, salamat kino sa mga ginihatag nimo sa mga keeping on Ginoo learning sa imo mga pulong sa pagpamatuod, Father. Nga angay nga tuuhan nga makatag Ginoo kalig-on Ginoo wherein we stand firm Ginoo nga sa pagkakristohanon nga sa pagtuo din na sa imo sa pagtuo kay Jesus Christ kag sa pagtuo to God the Holy Spirit nga sa imong grasya sa imong pamagi. Salamat Father sa teaching ministry kag confirmation with the Holy Spirit wherein we rely Ginoo sa mga kamatuoran subong we are responsible Ginoo sa imong mga pulong sa kamatuoran niya kag subong Father sa giving us spiritual understanding sa imong pulong nga sa imong grasya sa imong pamagi ginaraptan ginapasalamatan tanan sa imong salig pinagis ka na Jesus Christ. Amen. All right.